Patong-patong na reklamo ang isinampa kontra kina Denise Cornejo, Cedric Lee at ilan pang individual kaugnay ng pambubugbog kay Vong Navarro. Kabilang sa mga inihaing reklamo ang serious illegal detention na isang non-bailable offense. Handa naman daw ang kampo ni Cornejo at Lee na harapin ang mga reklamo. May report si Ian Cruz. 6 na araw mula ng gulpihin, bakas pa rin ang maga at mga pasa sa muka na aktor at TV host na si Vong Navarro. Kanina, pinirmahan at sinumpanan na aktor sa harap ng dalawang taga-NBI ang 6 na pahinang salaysay tungkol sa pambubugbog sa kanya ng grupo ni Cedric Lee nang bisitahin niya ang model na si Denise Cornejo sa condo unit ng dalaga sa Bonifacio Global City. The NBI asked Vong to confirm his statement. And because Vong could not see very clearly what was in his statement that he executed before, the statement was read to him. Every statement was read to him for him to confirm it. Kita rin ang bandage sa ilong ni Navarro habang sumusumpa nang nakaupo sa kanyang hospital bed. Bago kasi nito, inoperahan ng ilong na aktor dahil sa pinsalang tinamo sa panggugulpi. Nabasag yung cartilage niya yata dito. It was a 5-hour surgery. He's okay. Hindi na raw ikinagulat ng abogado ni Navarro ang tungkol sa pahayag kahapon ni Cedric Lee na may mga babaeng nakipag-ugnayan sa kanila na di umano'y na biktima rin ng aktor. We expect that this is being done in order to, disseminate to the public the other side of the story supposedly para medyo malusaw, But in the end, I am telling you, in the end, the truth is the truth. So yung mga sinasabi nilang mga supposedly nangyari, it never happened. Matapos ang panunumpa, agad inihain ng NBI sa Department of Justice ang mga reklamong serious illegal detention, serious physical injury, grave threat, illegal arrest at coercion. Dawit sa reklamo si Denise Cornejo, si Cedric Lee at ang kapatid niya si Bernice Lee, Ferdinand Guerrero, ang martial arts expert na si Zimmer Ranz, isang may alias na Mike, John Doe at Peter Doe. Ayon sa abogado ni Cornejo at Lee, wala pa silang natatanggap na kopya ng reklamo. Kayunman, handa raw silang harapin ito. Whatever happened on that day, that Wednesday or that Wednesday evening, is only a reaction or a consequence, I should say, a consequence of the rape that Mr. Vong Navarro committed against Denise Cornejo. Attempted rape ang nakalagay sa police blotter, pero base raw sa impormasyong ibinahagi sa kanya ng kliyente niyang si Cornejo, ginahasa raw siya ni Navarro. Sa aming evaluation, sa amin there was it's not only attempted but there is a rape, and it appears from our study and understanding of the facts that the incident constituted rape. Kahapon, sinabi naman ni Cedric Lee na magsasampa sila ng reklamo laban kay Navarro. So we will file the appropriate rape or attempted rape charges against you. And I may be even filing a libel case against you. Dinepensahan din ni Denise Cornejo ang pagtatanggol sa kanya ng kaibigan niyang si Lee. Napaka-normal lang ng isang tunay na kaibigan ang tumulong sa babaeng muntika na maghahasa. So, kahit naman si Vong, si Kuya Vong, meron po siyang kapatid na babae. Talagang kahit sino po talaga makakasakit po ng Bukas, magsasampa na raw si Cornejo ng formal na reklamo laban sa aktor kung anong kaso ito hindi pa tinukoy ng modelo. Ian Cruz, GMA News.